Next problem, determine the correct length of a line 182.45 meters long, measured using a 30-meter steel tape at 35 degrees Celsius. The steel tape was calibrated at 20 degrees Celsius. So, itong problem na to is under correction due to temperature. So, bago natin makuha yung correct length ng ating line, kailangan muna natin isolve yung correction due to temperature. So, ano ba yung formula para dito? So, C sub T is equal to the coefficient of thermal expansion times delta T times L. So, yung L ay pwedeng measured length, laid out, or nominal length. So, yung delta T natin ay difference in temperature at the time of measurement and the standard temperature. So, based sa mga given natin, so itong 182.45 meters ay yung ating measured length. So, yung 30 meters, ito yung nominal length of tape. So, yung 35 degrees Celsius, yung ating temperature at the time of measurement. At yung 20 degrees Celsius, yung ating standard temperature. So, para makuha natin yung total correction due to temperature, so, ang gagamitin natin na L ay yung measured length. So, ilagay na natin yung mga given. So, ano yung alpha? So, ito yung coefficient of thermal expansion. So, yung value nito ay 0.0000116 meter per degree Celsius. So, yung T sub M natin ay 35 degrees Celsius. Yung T sub S naman natin ay 20 degrees Celsius. So, yung length na gagamitin natin ay yung measured length, which is 182.45 meters. So, the total correction due to temperature is 0.0317463 meters. So, itong sagot nyo sa CalQ ay store nyo lang sa A. So, yung nakuha nating sagot dito ay i-add natin algebraically dun sa length measured para ma-obtain natin yung correct length. So, take note, iso-subtract na natin to algebraically kapag laying out. So, dahil hindi naman to laying out, so i-add natin to algebraically para makuha natin yung correct length. So, yung correct length natin ay 182.45 meters plus yung ating C sub T. So, we have 182.48 meters. So, letter A yung sagot. So, this problem is under correction due to sag. So, dahil dito sa word na to, so yung tape ay supported at its endpoints and at the 12 meter and 35 meter marks. So, ibig sabihin, di supported yung tape natin sa buong length niya. So, ibig sabihin, may tendency na magkaroon ng sag yung ating tape dun sa kanyang unsupported length. Kaya ito ay under correction due to sag. So, dito sa question number 1, nahanap yung correct distance dito sa 180 meters. So, same support position daw yung gagawin natin. So, meron tayo dito 180 meters. So, sa endpoint ng 60 meter, meron tayong support. So, let's say, ito yung dulo ng ating tape. Tapos ito ulit yung dulo ng ating tape. So, ito ay 60 meters. So, sa 60 meters ulit, meron ulit support. So, dahil 180 to, so yung dulo ng line natin, nandoon, meron ulit support. So, ito ay 60 meters. So, bukod dun sa endpoints ng ating tape,
meron din daw support sa 12 meter and 35 meter mark. So, ito yung sa 12 meter mark. Dito naman yung sa 35 meter mark. So, ganun din dito. Ganun din dito. Ganun din dito. Saka dito. So, ibig sabihin, magkakaroon dito ng sag, 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 sag. Yan. So, yung correction due to sag, sisolve natin separately kada unsupported length. So, ibig sabihin, dito sa 60 meters na to, meron tayo dito tatlong unsupported length. So, dito, dito, at saka dito, pare-pareho lang yung correction due to sag. So, ibig sabihin, pwede na natin i-compute lang yung correction due to sag para sa 60 meters. Then, para ma-compute natin yung total correction due to sag para sa 180 meters, ito times 3 na lang natin yung na-compute natin para sa 60 meters na length. So, yung L1 natin ay 12 meters. Yung L2 natin ay 35 minus 12. So, meron tayong 23 meters. Yung L3 naman natin ay 60 minus 35. So, we have 25 meters. So, kada unsupported length, meron tayong correction due to sag. So, para makuha natin yung total correction due to sag para sa 60 meters, i-add lang natin itong mga to. So, yung total correction dyan ay equal sa CS1 plus CS2 plus CS3. So, yung formula para sa CS ay equal sa W squared times L cube over 24 P squared. So, yung W ay equal sa weight ng tape divided by length of tape. So, yung P ay yung pull. So, pare-pareho lang naman to kada unsupported length. So, pwede natin yan i-factor out dito sa formula natin. So, magkakaroon tayo ng W squared over 24 P squared times the quantity L1 cube plus L2 cube plus L3 cube. So, ilagay nyo na yung mga given. So, we have 2.5 divided by 60 squared over 24 times 7 squared. So, times the quantity 12 cube plus 23 cube plus 25 cube. So, lagay nyo lang yan sa calcu nyo. Makukuha nyo na yung correction due to sag para sa 60 meters. So, yung CS ay 205 over 4,704. So, para makuha yung correct distance ng 180 meters, i-minus lang natin yung total correction due to sag ng 180 meters. So, ilan ba yung total? So, ito times 3 lang natin itong correction due to sag ng ating 60 meters. So, we have 180 meters minus 3 times 205 over 4,704. Bakit ulit times 3? Kasi nga, sa 180, meron tayong 60 meters. So, yung correct distance natin ay equal sa 180 minus 3A. So, meron tayong 179.869 meters. So, letter A yung sagot. So, sa question number 2, hinahanap naman yung correct distance para sa 85 meters na length. So, kung ito yung 85 meters natin, so, meron tayong 60 meters, then, merong natirang 25 meters. So, ibig sabihin, dito sa dulo nito, meron ding support.
So, sa 12 meter mark meron at saka sa 35 meter mark. So, ito, na-compute naman natin yung correction due to sag para dito sa 60 meters, which is nakastore sa A. So, ang solve na lang natin ay yung correction dito sa 25 meter na unsupported length. So, tapos, i-add natin to dito sa nakastore sa A. So, yung total correction sa 85 meters ay equal sa 205 over 4,704 plus the correction dun sa 25 meter na unsupported length, which is 2.5 over 60 squared over 24 times 7 squared times 25 cube. So, ilagay nyo lang ito sa calculator nyo. So, yung total correction due to sag para sa 85 meters ay 0.06664688445. So, store nyo lang to sa B. So, para makuha natin yung correct distance ng 85 meters, ima-minus lang natin itong total correction due to sag dun sa 85 meters. So, yung tamang sagot ay 84.933 meters. So, ang pinakamalapit sa choices ay 84.951. So, ito yung pipiliin natin. So, take note, pag correction due to sag, lagi natin mina-minus yung correction natin. So, sa pag-solve sa question number 2, meron tayong mali. So, nakita nyo na ba yung mali natin? So, dito sa 25 meter na length, hindi natin nalagyan ng support. Yung 12 meter mark. So, kailangan may support dito. So, ibig sabihin, dito sa natitirang 25 meter na distance, meron tayong dalawang unsupported length. So, kailangan natin paghiwalayin, i-compute yung correction dito sa unsupported length na to at dito sa dulo na unsupported length. So, yung L4 natin ay equal sa 12 meters at yung L5 naman natin ay equal sa 25 minus 12. So, meron tayong 13 meters. So, ito ay mali. So, ibig sabihin, yung correction due to sag natin sa 85 meter na length ay 205 over 4,704 plus 2.5 over 60 squared over 24 times 7 squared. So, times yung ating L4, which is 12 cube plus L5, which is 13 cube. So, yung correction due to sag natin sa 85 meters ay A plus, so yung A natin ay 205 over 4,704. So, i-type nyo lang ito sa calculator natin. So, we have 0.04937. So, para makuha natin yung correct distance para sa 85 meters na length, so, ima-minus lang natin yung nakuha nating sagot. So, 85 minus yung answer natin kanina, so meron tayong 84.951 meters. So, letter A talaga yung tamang sagot.